Aga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Unboxing MX3T. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Medyo. Oh, guys. Ayan, nawala. Ayan. Anong nangyari? Chairman, good afternoon, Cory. Magandang hapon po, mga kababayan. Hello, partners. Yes, I can hear you. You cannot hear me? Yeah, we can. Oh, very good. Magandang hapon po. Magandang hapon. Asan Ageless si Beauty. partner Ricky? Ricky Audio, magandang hapon po sa inyo lahat. Kaya mo yan, Atix. Ayun, Cory. Sorry, on the road po ako. Uy, Pero ang meron po tayong happy healthy at di ba pa? Ayan, nako. Very good, nako. Partner Ricky, wala. Tayong dalawa na lang, partner. Yeah, he's trying to come in. Nako, mukhang may okay. mga perlas na nakasabit po sa inyo ngayong araw na ito. Mukhang may pupuntahan kayong kasalan.
Siyempre, itong pinakapaboritong show ng mga kababayan po natin tuwing Sabado, ang Kaya Mo Yan. At tatalakayin po natin ang mga iba't ibang mga bagay na magugustuhan po ninyo. Partner Emer, di ba may good news tayo galing sa DAR? Oh, yes. Alam mo naman ang DAR, talagang nga namang pinag-iigihan. Isinusulong ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III ang muling pagbuhay ng scholarship program ng Department of Agrarian Reform para sa mga anak ng ARBs o Agrarian Reform Beneficiaries upang mahubog sila bilang aktibong katuwang sa kaunlaran ng kanayunan at sa pagtataguyod ng bansa. Sabi nga ni Secretary Estrella, kasalukuyang pinag-aaralan ng DAR at ang ibang-ibang paraan upang makalikom ng pondo para sa libreng edukasyon. Galing. Na mga karapat-dapat na anak ng ARBs. Anya, malagang puhunan ang edukasyon upang mahikayat ang kabataan na tuparin ang kanilang mga pangarap at makibahagi sa pagpapaunlad ng kanayunan. Darating ang panahon ng mga lupang pinagkaloob sa kanilang mga magulang ay mapapasa kanila rin. Dapat rin silang ihanda sa pamamagitan ng dekalidad na edukasyon at kaalaman sa makabagong teknolohiyang pansakahan, pahayag ni Secretary Estrella. Binigyan ding daan ng kalihim ng anumang ang maging propesyon ng mga anak ng ARBs. Sa hinaharap, mahalaga pa rin alagaan, paunlarin at palaguin ang mga lupang ipinagkaloob sa kanilang pamilya sa ilalim ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program. Maaari kayong maging doktor, nurse, inhinyero, accountant, o anumang propesyon ang inyong tahakin. Ngunit huwag kalilimutang pangalagaan ang lupang ipinagkaloob sa inyo, mga magulang. Paunlarin ito at huwag niyong iisiping ipagbili. Ayan, huwag daw ipagbibili. Partner, ilang ARB sila? Ang dami nating ARBs. Ang dami nun, partner. Hindi mo bibilang yun. Diyos ko. Ayun. Ayan, Partner Ricky. Welcome, Nakahapon din siya. Well, that's a good question, Cory, pero napakarami niyan. Isipin mo nationwide, no? Ang importante ngayon dito, itong mga educational scholarship, di ba? Sige, tuloy mo, Emel. Tuloy mo, Emel. Ang scholarship program ng DAR ay dati ng isa sa mga pangunahing programa ng ahensya. Subalit, nilimitan noon ang mga benepisyaryo sa 4 na taong kursong may kaugnayan sa agrikultura upang muling mahikayat ang kabataan na pumasok sa sektor ng pagsasaka. Batay sa ibang pag-aaral ng patuloy ng pagtanda ng populasyon ng mga magsasakang Pilipino, ay malaking hamon sa kinabukasan ng agrikultura sa bansa. Sa kasalukuyang average age ng 57 years. Taong gulang ng mga magsasaka, nanganganib ang bansa na makaranas ng kaukulang mga magsasaka na susunod na dekada. Isang banta sa pambansang seguridad sa pagkain. Ayon kay Estrella, ang pagbuhay sa scholarship program ay mahalagang hakbang upang mahikayat ng bagong henerasyon ng mga leader sa agrikultura at matiyak ang pang-matagalang kaunlaran. Alam mo impact dito sa pagbabalik ni Secretary Conrad? Pinapakita niya ng Department of Agrarian Reform ay very receptive sa pangangailangan ng ARBs at ng kanilang pamilya. Hindi sapat lang na nabigyan na ng titulo, di ba, yung mga lupa, at na-condone yung mga utang sa lupa. Ngayon, ibinalik niya pati yung scholarship, no? Kaya meron na pala dati yan. Parang ganun ang intindi ko dyan, di ba?
Yes. ang pagbuhay ulit ng DAR Scholarship Program para sa mga anak na may ARBs. So, yung farmers, ang agrarian reform beneficiaries, yung Yeah. una. Mhm. Di ba, Cory and Emer? Okay. Pero may mga anak yun Oo. na ngayon, sila na ngayon nag-inherit ng lupang yun. Oo. Dami niya. At one point nga, Emer, di ba, si Secretary Conrad, iniisip niya kung paano mabenta yung produce ng mga agrarian reform beneficiaries. Yeah. Kaya may cooperative. Minsan na niya ako tinawagan. Sabi niya, Padre, kilala mo ba itong may-ari ng restaurant chain na ito? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, gusto kong ang DAR maging parang go-between. Diretso, ipapakilala lang yung mga agrarian reform beneficiaries, mga farmers, para direkta na mag-supply sa mga restaurant. So, Wala nang need. farm to table na ang tinatawag Farm to nila table. doon, ano? Kasi remember, Cory, ang agrarian reform, may mga lupa na merong tanim. Diba? Kung ano-anong tanim yan. Hindi naman pare-pareho ang tanim yan. Sari-sari yun, ano? Oo. May mga productive na lupa na kailangan mabenta yung produce. Yes, yes. Diba? Kaya hindi na ako nagtaka na ganun na lang kataas ang naging rating ni Secretary Conrad Estrella sa recent survey. Siya ay top 5. Pero pag nakita mo yung rating ng top 5, maliliit lang ang difference. Oo. Hindi yung malayong sa survey. Meaning to say, he's practically in the top 5 kasi yung nagkaroon ng Emancipation Act Yeah. noong pag-take over niya under Pangulong BBM. Ang laking bagay yun sa mga farmers at mga beneficiaries. Ngayon, ang problema, Cory, yung mga second at third generation ng mga nabigyan ng lupa nung panahon pa ni FM Senior, Yeah. hindi sila into farming. Oo nga naman. So, si Secretary Conrad, under DAR, gumagawa ng paraan para maging mas appealable ang pagiging farmer. Yung what ibig better sabihin ng way mga to anak do nila that? ayaw maging magsasaka. Kasi siyempre, with this day and age, di ba, Cory, kahit mga anak natin, hindi naman nila ginagawa yung ginagawa natin. Di ba, Emer? Oo. Yung ginagawa natin at our, di ba, kasi in our 40s tayo, di ba, tayong tatlo, in our 40s lang naman tayo. Hindi naman nila ginagawa yung ginagawa natin. Di ba? Minsan, kailangan natin youth na ngayon. kailangan natin matutunan yung ang nangyayari nga oftentimes, di ba, Emer? Yeah. Ang ginagawa nila ang gusto nating matutunan. Tama. Papaturo nga tayo ng Bakit? technology. Di ba itong social media? Ang nagtuturo naman sa atin to mga bata eh. Isipin mo itong programa natin ito. Nasa DCRH Radio, 666, kaya number 1, di ba? On your AM radio. Nasa YouTube, live. Nasa Facebook live. Ha? Tapos, yung mga episodes natin, pwedeng balikan ng mga tao. Hindi naman nila kailangan mapanood yung live kasi pag nagpunta sila sa YouTube at nagpunta sila sa Facebook page ng DCRH, kaya mo yan, pwede nila balikan yung episode. So, tayo natututo kasi meron tayong staff na bata. Di ba? Di ba? Yung ating executive producer si Cara. So, meaning to say, the DAR is in such a good position to reach out to the agrarian reform beneficiaries and their children. Lalo na ngayon na ibabalik na yung scholarship. Congratulations, Secretary Conrad Estrella III. Di ba? Di ba, Cory? Kasi Partner, ilang mga scholars yun. Ay, Diyos ko. Libo-libo yun. Ang dami nun, partner. Ang dami nun, partner. So, can you imagine? And then, can you imagine the progress and the opportunity you will give these children? Yes. Dahil pwede sila mag-apply for scholarship. Tama. Yeah. Di ba?
In fact, dapat yan maging priority sa mga public schools, public Mga state universities, colleges, ano? state colleges, di ba? Debate yan, Cory. Bakit ang nangyayari sa state colleges napapasukan ng kaliwa? Ayaw natin diba? yan. Pero it's the reality kasi ang mga nagtuturo doon, kaliwa din Magalit ang mga guro sa iyo. Hindi, let's face it. Diyan ang indoctrination ng left sa UP Yes. bakit hindi magkuha dyan ng scholars ng farmers? Tama. Diba? And remember, a lot of the leaders of the left came from farmers' families. Tama. That's a reality we have to face. Yeah. Hindi ka pwede. You cannot ignore that. Now, we complain na bakit ganon? Yun dapat di ba? Sino ba ang scholar ng bayan? Cory. Dapat yung hindi maka-afford. Siyempre. Traffic Huwag natin agawin yun. Oo, pagka you can afford, wag mo nang kunin, wag ka na makipag-agawan dyan. Kasi the moment you put somebody who can afford sa UP under this process, you affect yung possibly na pamilya na nangangailangan, hindi maka-afford. Yung pagpasok mo ng pamilya na that can afford deprives the family that cannot afford. Yeah, tama. Tama ka dyan. Nawala yung purpose ng university. Now, marami naman state universities, state colleges. Siguro, under this program na revival ni Secretary Conrad, dapat pabigyan ng slots dyan sa mga public universities, state university at state colleges. Di ba, nita-text ko siya na idagdag niya yung mga yan. Magkikita tayo next week. Oo. Banggitin natin. Hindi na ako maghihintay. Te-text ko na siya ngayon. Habang nagpa-programa tayo. So, oras na 4:21 ng hapon. Pagbabalik natin, ang papuntang kasal. Sabay po para sa happy health at iba pa. Sabay po mga kaibigan, we'll be right back. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Mga paraan para makatipid sa pagkonsumo ng kuryente, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posible pa rin makatipid sa paggamit ng kuryente kasabay ng pananatiling presko at komportable. Una, huwag hayaang nakasaksak ang mga kagamitan sa bahay tulad ng telebisyon kapag hindi ginagamit. Dahil ayon sa ahensya, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Pangalawa, sa mga ilaw na ginagamit, makatutulong sa pagtitipid ang paggamit ng compact fluorescent lamps o LED bulbs. Pangatlo, buksan ang mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin at natural na liwanag. Nang sa ganon, ay makababawas rin sa paggamit ng ilaw at electric fan. At pang-apat, pagdating naman sa pagpaplansya, pinapayuhang ischedule ang mga plansyahin ng maramihan. Gayon din sa paglalaba upang makatipid naman sa tubig. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon na papasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation, ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado, MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys, maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Nagbabalik po ang Kaya Mo Yan sa DZRH sa araw ng Sabado, January 24,
narito na at nakahanda para sa kasal. Wow! Partner Cory, happy, healthy at iba pa at happy wedding. Nako, Cory, nag-freeze. Nag-freeze si Cory. Oo nga, happy Partner Cory, wedding! happy wedding, Dr. happy... Binoy and Dr. Arlene. Si Dr. Binoy at Arlene Florentino. Oy! Ayan, kinasal ng kanilang anak na si Amanda. Congratulations, Doc, Doc Beans. Arlene. Happy wedding! Ngayon lang. Oo. Kaya papunta kami sa San Diego. Ay, ganda. Okay. So, go ahead. congratulations to Amanda and Jigs Amanda and de Jake. Guzman. Yes. Congratulations. Yes. Happy healthy na tayo? Yes, happy healthy. Ready na? Nakuha nyo yung poster. Matanong Yeah. ko nga mga kababayan, sira ba ang tiyan nyo? Malamang, baka stress lang tayo. Oh. Hindi nyo alam may connection ng ating emosyon sa ating bituka. Alam nyo ba yon? Kung anong iniisip po natin na i-stress po tayo sa buhay, may epekto yan sa ating tiyan. Ayan, narinig nyo yan? Alam nyo ba mga kababayan, minsan napapansin nyo ba sa buhay natin, pag nai-stress tayo, parang meron tayong nararamdaman ng mga paru-paro sa tiyan natin. Wala namang paru-paro dyan. Sa stress lang yan dahil sa stress hormones. Ibig sabihin mga kababayan, kailangan maging maingat dahil yung stress na yon ay may epekto sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa ating gut health na tinatawag ng mga doktor. Gut, ang ating bituka. Oh, God pala yun. Merong koneksyon ng ating utak sa ating bituka, sa ating tiyan. Dapat alamin po natin yan kasi ibig sabihin mula ngayon dapat maging mas maingat po tayo sa mga stress sa buhay po natin at sa mga iniisip po natin na negatibo. Kasi po, meron yan epekto sa buhay natin, sa kalusugan natin. Halimbawa, alam nyo ba na maraming good bacteria sa ating bituka? It's about 100 trillion bacteria. Wow. Ayan, nakatira Ganun sa... kadami? 100 trillion, partner. Wow. Yes, partner. Parang contractor, ha? Ikaw naman Trillion eh. Sinisira mo naman yung vibes eh. Ang ganda-ganda usapan sa mga lactobacilli. Pinasok mo naman yung mga contractors. Ayun. Lactobacilli. Okay. Ayan, okay. Malinaw ba yon? Yan ang dapat isipin po natin na nakatira sila sa bituka po natin at sa colon. Ayan. Kaya pag nai-stress po tayo at saka hindi sariwa o hindi tamang word ay sariwa. Hindi sariwa ang kinakain po natin. Ayan, may epekto na sa ating tiyan, may indigestion, at minsan meron din tayong diarrhea. Diba? So, paano natin papakainin ang ating good bacteria? Paano? Ayan, ayon sa ating research, at yan sa poster natin, kung mastan po natin, kailangan kumain po tayo ng mga pagkain na magbibigay ng sapat at tamang pagkain sa ating good guys na tinatawag natin na good bacteria. Ano ba yung mga good food na pwede natin kainin? Ayan, sige. Ano yan? Yan, unang-una, prebiotics. Ano yung prebiotics? Prebiotics. Pagkain ng good bacteria. Tulad ng paborito ni Ricky at ni Emer kapag mag-exercise sila, saging. Saging. Ayun, paborito ng good bacteria. Saging. Ayan. Alam mo, Cory, pag nag-golf, saging para energy. Oh, yes. Tapos, hindi lamang yan. Dapat damihan po natin ang pagkain ng gulay kasi ang gusto ng ating good guys sa Tiyan.
ay fiber. Ito ay galing sa maraming gulay, lalong-lalo na ang sinasabi nilang mataas sa fiber tulad ng, ano ba yung mga gulay mataas sa fiber? Yung mga green leafy vegetables. Yes. Okay. Yes, At parang base sa research, asparagus daw mataas. Sobrang taas daw sa prebiotics para sa ating tiyan. Okay. Isa pa Asparagus, sinasabi ng mga doktor, mga eksperto, kailangan uminom po tayo ng sapat na tubig. Always. Di ba sinasabi natin yan? Yes. Linggo-linggo, kailangan uminom ng tubig. At dehydrated po tayo, ayan, magkakaproblema na tayo sa katawan. Ayan, biglang uminom kayong dalawa. Ayan. Okay, tapos, kailangan tingnan mo yung akin, may silverde pa, yung aking jug. So, mga boys talaga. Ayan. Na-promote mo na naman ang De La Salle. Okay, so, dapat sapat na tubig, syempre sapat na tulog. Okay. At least 8 to 9 hours of sleep a night. Tapos healthy living, mag-exercise po tayo. At kung makikita nyo yung pangalawang poster, can you see it? Meron mga ibang pagkain na mataas din sa prebiotic na pwede natin kainin tulad ng, hindi ko alam kung alam nyo yun, yung mga kefir. Alam nyo yung kefir? May natural bacteria yun, fermentation. Yung yung kimchi. Kimchi, yes. Lahat ng fermented foods. At saka yung tempe. Kasi paborito ko yung kimchi Kimchi at kanin lang, kinakain ko Aba, gagawin. Yes. Yan. Tapos, meron pa akong yung atsara. Di ba maganda rin yung atsara? Yes, yes. Lahat po yun. Lahat ng fermented maganda para sa ating tiyan. Okay? Okay. Tapos, eto na. Basta isipin po natin na kung gusto natin may balanse sa loob ng katawan, dapat may balanse din sa ating utak. Di ba? Kaya ang ating positive thought for the week ay, Partner Emmer, can you read our positive thoughts sa poster natin? If I am okay, then my body is okay too. Yes. Ang galing. At sa Tagalog ay, kung okay ako, okay din ang kalusugan ko. Very good. Emer, dapat i-share mo yan sa Silverde, itong mga... Tama. Yung kanyang mga positive thoughts. Yeah. Kasi maraming masamang thoughts dun maraming yung mga grupong may negative thoughts, Cory, dapat meron ka positive thought of the day. Toxic, bawal nga toxic. Isara na lang yung mga group chat na may mga negative thoughts. Ayun, lagyan ng probiotics sila. Bigyan mo nila ng saging. Saging, asparagus, paakain natin. Di ba? Kimchi. Tama. I-share mo nga yung mga positive thoughts of the day. At saka partners, dapat alamin ng ating mga tagapakinig at mga manonood na yung ating immune system ay nakatutok dyan sa ating bituka. 70% ng ating immune system ay nasa bituka po natin. Kaya, tsaka nakita mo yan, Cory, pag masama ang gut, masama ang pakiramdam. Tama. Sira na ang araw mo. Pagka masama ang nakain mo, masama ang gut, masama ang pakiramdam. Kaya iwasan natin ang mga processed foods, iwasan. Okay? O bawasan. At saka, syempre, iwasan din yung sobrang pagkain ng matamis, asukal. Kaya ako, yung tanghalian ko nila, ang palaya. Ang palaya with seafoods. Ang palaya with seafoods. Tsaka isang cup lang na rice. Fasting Pachero. Kasi minsan, maraming order, di ba? Bawal ang kanin. Kulang yung kanin. Ako, nung pagka kulang kanin, wait na, isa pang kanin. Ayan. Ngayon, sinasabi ko na lang, hindi na ako magdadagdag ng kanin, iti-take home ko na lang yung sobra. Pwede pa yun. Kaya yung gwardiya doon sa Southwood, doon sa entrance, busog sa akin
Lahat ng hati ko, siya kumakain eh. Kaya pala abot ang saludo. Oy, dalawa pa ang saludo. Yes, sir. Yes, sir. Ang masarap kainin yung background ni Cory sa likod. Alam mo, na-realize ko, Cory. Yeah. You just have to eat less. Yes. Tama. Everything in moderation. Wala yung yung ginagawa sa tiyan, yung Ozempic, mga alam mo, just be conscious. Just be conscious. Pagka nakaramdam ka na ng konting laman na, tumigil ka muna. Yeah. Ang problema kasi sa iba, banat ang banat. Oh. Dapat pagka unang ramdam, tumigil ka muna tapos tama na. Mangangalahati ka na. Parang may hati-hatihan dito. Alam mo, Cory, meron akong kilala, yung kanyang plato, merong mga sections. Hindi siya flat plate. Okay. Tama. Siya? Sa kantin natin. Hindi. Yung kanin, ganyan kadami lang. Ulam, ganyan. Tapos dessert, lumiliit. O nakabuti sa kanya. Itong gagawin natin. Kumuha ka ng pinggan. Halimbawa, yung pinggan mo ay palad mo. Let's say, palad mo yan. Kalahati ng palad mo o pinggan mo ay dapat kulay. Ayun. Kalahati. Okay. Tapos yung sa taas naman, hatiin mo na naman yun. Okay. Yung sa kanan, protina. Sige. Pag-usapan natin yung mga portion na yan. Carbohydrate. Pag-usapan natin yung portion yan. So, oras natin 4:40 ng hapon. Pagbalik natin, meron tayong special guest. Tungkol naman sa mata. Sa pagbabalik ng tayo nga sa D-shirt. Standby po mga kaibigan. We'll be right back. Babalik kami. Number. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Likas sa atin ang makagawa ng pagkakamali, maliit man o malaki, dahil kakambal ito ng ating pagkatao. Gayunman, hindi ito nangangahulugan na madali para sa lahat ang magpatawad, kahit pa ito ay isa sa mga pangunahing turo ng simbahang Katolika. At kung minsan, may mga pagpapatawad na labag man sa kalooban ay ginagawa para palayain ang sarili. To you, Father, what is the end point of forgiveness? Can forgiveness be self-serving? Kasi may mga nagsasabi po na iba na nagpapatawad ka kasi gusto mo ng peace. Gusto mo ng quiet sa iyong sariling buhay. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo i-detach yung sarili mo mula sa mga sufferings or mga different types of pain sa paligid mo. Pero it serves you, not the person na nakasakit sa'yo. Selfish po ba kung iisipin ang pagpapatawad? Thoughts on this? Yung self-serving siguro is not the right word for it. No? Pero tama yung sinabi mo, kapag ikaw ay nagpatawad, ang unang nabibiyayaan ay ang sarili natin. Sa aking panayam kay Reverend Father Oliver Yalung, isang pari mula sa University of the Assumption, iginiit ito na bagamat hindi matatawaran ng inner peace at spiritual healing na hatid ng pagpapatawad, ginagawa daw natin ito higit sa lahat para sa ikapapayapa ng mga nakasakit sa atin. Pagpapatawad, kahit may magandang epekto sa personal nating buhay, ang pagpapatawad ay para sa ating kapwa. Unang-una ay ito ay para sa ating kapwa. Lalo-lalo na yung mga nagkakasala sa atin. Pinagkakalooban din natin sila ng kapayapaan, ng pagpapagaling, ng kalayaan para sila rin ay mamuhay ng matiwasay. Paalala pa nito, ang pagpapatawad ay isang paraan para makalaya mula sa impyernong buhay na puno ng galit. Panahon man ng Kwaresma o hindi, hinihikayat ng Simbahang Katolika ang pagpapatawad bilang pagtulad sa matinding sakripisyo ni Kristo para sa sanlibutan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko,
Charm Fab Con with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fab Con. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagbabalik po ang KML sa DCRH sa ating program, sa ating bahagi na ating programa. Makakausap na natin ang ating special guest ngayon na pakilala na natin, partner Emer. Go ahead. Oh, Sino yun? aba, Doktor. siyempre. Ayan na naman. It is beautiful eyes once again, ang Lucky Kumukutit-kutit ka. Fresh. Yes. Nako, pakikilala namin, diretso na tayo. Ang talagang mahusay na ophthalmology in aviation. Ba? Magandang mata. Oo, sa pagiging piloto. Tama ba yan? Merong ophthalmology in aviation? Oh, yan ang pag-uusapan natin. Palapakan natin and welcome Dr. Vincent Guerzon. Doc Vince, Tazong. Hello, Doc. Doc Magandang hapon po, Vince. sir. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po sila ng tagapakinig po natin ngayon. At Maayong hapon. Maayong hapon, Doc. Yes, sir. Magandang hapon po sa lahat. Yes. Nandiyan ka ba sa Cebu City, Doc? Wala po. Nasa ano po ako ngayon. Nasa Tarlac po ako ngayon, sir. Okay. Okay. Ang batang-bata ni Doc. Oh. Sabi nga dito, yeah. Okay, go Doc. Ano ba yung pag-uusapan nating special natin sa Lucky Fresh ngayong araw? Bali, sir, ma'am, yung ating pag-uusapan po ngayon tungkol po sa ophthalmology sa aviation para po sa ating mga piloto. More on sa eye health ng ating mga pilots. Ano po ba yung hinahanap sa mga piloto? Yung mga, lalo na po sa mga gusto po mag-apply bilang isang piloto. Alam po natin sa aviation, napaka-importante po ng ating eyesight. Habang nagpapalipad po, buhay po ang nakasalalay sa ating mga piloto and they have to make split-second decisions based on what they observe on the current situation. So, hindi lang po ito sa mga airplane, pati po sa mga helicopter na kailangan po mas mabilis yung reaction time nila. That's why there's a very heavy reliance on vision, and as an ophthalmologist, part po ng trabaho ko to make sure na maganda po yung vision ng ating mga piloto so that they could serve yung kanilang kinikater ng mga tao and to make sure that everybody is safe during the flight. Yeah. Go ahead. Go ahead, Cory. Go ahead, Cory. Yes, no, naisip ko lang pag sinabi niya maganda ang vision ng ating mga piloto, dapat 20/20 vision yun, di ba, Doc? Yes, ma'am. Ang goal po talaga is 20/20 vision para sa ating mga piloto. However, ngayon po mas naging open na po tayo. Dati kasi medyo stricto Ngayon, pumapayag na po na may eyeglasses as long as 20/20 pa rin po yung vision pagka may salamin. Pagka bagong pasok po, gusto sana natin is 20/40. Then, na-improve po ng salamin yung kanilang vision. However, mamaya din po babanggitin ko, yung iba po kasi medyo malabo po yung paningin pero kaya pong i-correct ng laser surgery. Kaya hinihikayat po natin yung ibang mga interesado na magpa-laser muna before po sila pumasok ng pagiging piloto. So in other words, hindi porket malabong paningin mo at the onset, rejected ka na.
Kasi pag Yeah, 2040, okay nagpa-laser naman at na maganda ang naging laser at magiging 2020, pwede pa rin sila maging piloto. Tama po, Sir ba, Doc? Vicky. Yun. Yes, sir. No, but Doc, there was hindi a pwedeng time... 2021? 20. No, but Doc, there was a time Di ba pwede? na talagang at the onset pa lang, importante na pumasa to a certain eye examination, di ba? Yes, sir. Di ba? Hindi lang basta eye examination, talagang kasi di ba sanay tayo sa normal na tao na hindi naman piloto, yung eye examination, tatakpan yung kaliwa, tatakpan yung kanan, yung pala minimorya na pala yung mga letra. Opo. Di ba, Doc? Yes, sir. Pero madami naman po tayong paraan para Magdadaya ka. i-randomize po natin yung binabasa para mahuli po natin sino yung nanloloko Ayun. lang. Saka, aside po sa 2020, yung nabanggit po ni Ma'am Cory, tinitignan din po natin yung color vision. Tapos yung depth perception, yan po yung mga importante po. Isa pa is yung field of vision, dapat po wide yung kanilang nakikita. Kaya yan po yung mga ina-assess po natin sa kanila. Kaya tulad po sa mga applicants natin, sinecheck natin yung Ishihara para malaman po natin yung kanilang ability to see colors, yung kanilang stereopsis, yung ability nila ma-perceive in depth. So, parang 3D po yung vision. May mga tao po kasi, kunwari may pagkaduling o may pagkabanlag, hirap po sila magkaroon ng isang image sa utak nila. Kasi magkaiba po yung nakikita ng bawat mata. Pagka ganun po, hindi sila nakakaroon ng 3D perception at mas delikado po yung para sa mga lumilipad nating mga piloto. Ano yung sinabi mo? Ishihara? Ishihara, sir. Opo. Para yung magiging malaman mo kung colorblind. Yes, sir. Pang-screen po natin yon. Yun yung may parang may mga bilog. Tapos may mga numero po nakasulat. Kadalasan po kulay green, yellow, at red po yung mga tuldok. Yung iba po, natin malalaman kung ano yung kanilang problema sa mata. Ang pinaka-common po dyan is yung red sa green. Yung po yung pinaka-common na color deficiency. And around 8% po ng male population sa mga kalakihan is colorblind sa red saka sa green. 8% colorblind sa red. 8%? Opo. Genetic. Kasi, hindi, tsaka ngayon kasi, di ba, Doc, let's say, yung mga instrumentation lang sa cockpit, napaka-makulay yun. Opo. May mga rason yun, di ba, Doc? Opo. Tapos, yung pag-approach mo sa landing, nakikita na natin ngayon as a passenger sa international flight, pwedeng tingnan mo yung camera na nandun eh. Opo. Iba-iba din yung ilaw sa runway. So, importante talaga hindi colorblind. Pero Doc, di ba nasa lahi yun? Yung Yes, color ma'am. blindness. May genetic po siya. Kaya may more common po siya sa mga lalaki po. Sa babae po, bihira lang po, less than 1% lang po nagkakaroon ng color blindness or color deficiency. Talaga ha? Ano explanation doon, Doc? Bakit sa lalaki marami? Kasi palagi malakas ang babae. Hindi. Hindi naman lahat. Dahil po sa X chromosome po. Girl power! Sa po yun sa genetics po natin, meron tayong sa lalaki po, di ba, XY, tapos sa babae po, XX chromosome. So kung may problema po yung isang X chromosome sa babae, at least may isa po silang spare na X chromosome. Unlike po sa lalaki, pag mali na po yung X nila, yung Y, yun na lang po yung kanilang kabilang chromosome. So may problema na po kagad. Lesson in genetic. Galing Doc. Okay, well. Very interesting. So ngayon, Doc, involved ka dito sa paghanap pa at para ma-upgrade ang ating mga piloto. Hindi lang sa military, di ba? Kasi siyempre sa commercial, marami din na kailangan gawin din. Pero in your work, it's more for the military, correct? Yes, sir. Opo. Okay. Pero Doc, diba, dry eye sa mga piloto. Ilang beses ba sila dapat magpa-eye drop? Magandang tanong. Pag po kasi ma'am, ang pinaka-common po niyan, pagka tayo po ay, kahit hindi po piloto, kahit tayo po mga normal po na tao, tuwing nakatitig po tayo sa isang screen or pag nagbabasa po tayo, hindi po tayo masyadong kumukurap. So normally po, pagka
relax po tayo, 20 times po tayong pumipikit sa isang minuto. However, pag 20 nakafocus times po we tayo, blink in 1 minute, no? yes, ma'am. Pero pag nakafocus po tayo, nagiging 5 times na lang po yun. So, mga 25% na lang. Mas madali po 5 talagang times? matuyo. Sa Kulang. Yes, ma'am. Sa aviation po kasi mas nakatutok po sila sa kanilang instruments, sa kanilang nakikita. Correct. Mas madali po matuyo. Pangalawa, mas malapit po sila sa araw since mas mataas po yung altitude nila. Pangatlo po, mas mababa yung oxygen sa altitude kasi 20,000 feet in the air, mas mababa po yung oxygen percentage po natin doon. Hindi, tsaka Doc, di ba, tama ba observation? Pagka malamig, yes, sir. yan ang dahilan din ng dry ice pag malamig ang panahon. Yes, sir. Lalo Pag na po nasa yung mga air-conditioned room ka palagi. Ayan. Opo. Di ba? Yeah. Kaya ako, ventilador na lang eh. Ayoko sa aircon. Talaga? Oo nga, no? Hindi, lalo na ngayon, malamig sa umaga. Malamig. Oo. Kaya pinapayo po namin Pinapaya po namin kung pwede po magpapatak po tayo 4 na beses sa isang araw ng ating mga lubricant 4 drops times a day. para po makatulong na mabasa po. Kasi pagka natutuyo po yung mata, papansin nyo lumalabo. Minsan may magpapakonsulta po na nalabo daw yung paningin nila, pero nawawala-wala lang, bumabalik din po. Pag silip po namin sa mata, madali pong magtuyo. Kaya importante po magpatak ng gamot. Pero kung sakali po, pwede din tayo minsan po kasi may naiipon na dumi sa ating mga pilik mata. Hindi po makalabas yung natural na oil. Yung natural na oil na po yun, siya po yung pumoprotekta sa mata natin para hindi po madaling tuyo. Kaya minsan po pagka mahilig po magmotor or lagi po nasa arawan, naiipon po yung dumi dito, hindi po makalabas. Kaya pinapalinis po namin. Minsan nagpapalagay po kami ng maligamgam para po makatulong. Ayun. Yan, maligamgam na tubig. So Doc, dapat talaga Ganda ng advice ni Doc. Yes, patakan ng Lucky Fresh. Yung Luck Refresh. Oo, dapat pamigay ka ng Luck Refresh libre sa mga tagapakinig natin. Mga manonood. Patak ng patak para lalo na yung mga contractor na corrupt ng corrupt. Ayan ka na naman. Okay, Doc. Alam namin busy-busy ka. Nasa yung opportunity magbigay ng iyong mga final messages sa ating mga taga-subaybay. Siyempre, mata, di ba? Taga-panood at mga taga-pakinig. Go ahead, Doc. Opo, maraming salamat po, sir. Papaalala lang po na ating alagaan po yung ating mata. Dati po nagkaroon ng pag-aaral na pinaparank yung mga senses natin at ang pinaka-importante daw po sa karamihan ng tao ay ang ating paningin. Tandaan po natin na alagaan po natin ito. Magpakonsulta po lagi sa inyong ophthalmologist kahit po every 3 to 6 months. Ma-check po natin, lalo na po at may mga iba pong kondisyon na hindi po natin mahuhuli basta-basta. Kaya habang maaga pa lang po, ipacheck po natin para mabigyan po kayo ng tamang albiso kung kailangan magpasalamin, kung kailangan maggamot, or para po sa mga malulubhang kaso ay kailangan po magpa-opera. Pero habang maaga po, maagapan po natin kasi marami pong kondisyon sa mata ay pwede pong maiwasan. Yeah, early detection. Yes, sir. Wag mag-hesitate. Magpunta sa doktor, magpunta sa ophthalmologist para maagang malaman kung anong tayo. Yeah. 2 beses sa isang taon dapat. Yeah. Maraming salamat, Dr. Ronel Vincent Gerson. Maraming salamat, Cebu City. Mabuhay po kayo. Maraming salamat at mabuhay po kayo, Doc. Flight Sir John. Okay. Bless po. Okay, sa oras natin na 4:57 na po ng hapon. Ito na, partner Cory. Pakibati mo ulit ang proud parents. Klase namin na ni Emer, si Doc Beans, at ang bagong kasal. Paki-congratulate mo in advance. Pangalawang saludo. Arlene Florentino sa pagkasal ng kanilang anak na si Amanda kay Jigs de Guzman. Congratulations sa Congratulations. At saka sana, mga kababayan, magdasal naman kayo para sa pagwagi ng ating beauty queen na si Christina Van Heflin sa Hurghada, Egypt. Ito po ay gaganapin January 29 sa Egypt. Lilipad na po ako bukas. So please, for the Philippines po ito. Paki-uwi mo na kami nung mga antidote ni Anthony para kay Cleopatra.
Pag-uwi ka nga ng mga ganun. Huwag mo na iuwi yung, yung ahas na kumagat kay Anthony at kay Cleopatra. Wala na yung ahas na yon. Ayan, para sa Miss Intercontinental Crown for the Philippines. Wow. Okay. Emer, babatiin ka ba? Of course, happy birthday yung pare ko, aking household leader, Mike Torres, and congratulations, 1-year anniversary ng CWC Boss Fred Yuson. Yun. Ay, oo nga, 1-year anniversary na. Design Center sa Makati. Anniversary, happy anniversary. Kagabi yan, ano? Kagabi. Yeah, tinutulungan niya yung mga designers. Nag-aaya nga si Chairman Randy, pero condolence din sa magulang or mother ni kaibigan Bart Cruz na 92 years old, namatay recently. Yeah. At of course, advance happy birthday sa dalawa kong anak next week, si Miguel. Sa January 27 at ang kababalik lang mula sa Spain na si Mateo, January 28. Ganda. Yan, happy advance, happy birthday. So dito po nagtatapos ang programa. Alas 5 na po. Tandaan nyo, tuwing Sabado, alas 4 hanggang 5 na hapon, ang inyong programa, bago lahat. Ako si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. Ako po si Emer the Generous Gingon. Tandaan nyo, 4 to 5 p.m. tuwing Sabado, ang programang Kaya Mo Yan! Bye! God bless po. Happy weekend.